Hello everyone! Welcome again to my food blog. So for today's video, gagawa naman tayo ng napakasarap na empanada. Tuturo ko sa inyo paano siya i-store ng matagal sa freezer. And then yung packaging para hindi siya magdikit-dikit. Yun po yung techniques, yung long-lasting crispiness. Ituturo ko din siya. Ang pagmamasa ng dough. So for the ingredients, meron tayo ditong ground pork, grated cheese, then diced carrot, diced potato, 1 can green peas, then minced garlic, unsalted butter, minced onion, sugar, vetchin or MSG, optional, patis, and then black pepper. Raisin. Okay, magigisa na po tayo once na mainit na yung ating kawali. Saute ko yung onion and garlic at the same time. We don't want to burn the onion and garlic, just sweat it. Next is our pork. Konti lang yung butter kasi may fats naman yung pork natin, kaya magmamantika pa po yan. Okay, once luto na yung ating pork, pwede na nating ilagay yung ating carrots and patatas. So, dapat diced, pare-parehas ang chop para antay yung pagkakaluto. So, dito, as much as you can, huwag kayong magdagdag ng tubig. Kapag naninikit naman na nakikita nyo at hindi pa luto yung other ingredients, you can add a little bit of water. Ang point kasi dito, sa empanada, bawal ang masabaw na palaman. Isang cause po yun, magiging soggy or magiging malambot ang inyong crust. Dapat wala siyang water or nagkatubig man ang inyong palaman, drain it. May na-overlook po kaming ingredients which is raisin. And then yung hindi makakita ng ingredients sa video, pakiclick lang po yung description box kasi nagagalit po yung nanonood, wala daw exact recipe. All my videos, isukat po yan and recipe, i-click nyo lang yung description box, okay? Okay, luto na yung ating carrots and patatas, it's time to add our raisin and green peas. Yung ayaw ng green peas and raisin, omit. Then our seasoning. Patis. Hindi na po ako naglalagay ng asin, patis na lang. Bakit? Maglalagay tayo ng grated cheese. Enough na po yung cheese kasi ang cheese maalat-alat and malinamnam siya. Okay, konting luto pa, saka natin siya idadagdag yung cheese natin. So as you can see, nagtutubig naman yung karne, kaya kaya niyang lutuin yung ating carrots and potato, yung mga ibang ingredients natin. It's time to add our grated cheese para kapag kinain nila ang inyong empanada, hindi nila madidetect na may cheese. Ang malalasahan nila, creamy, cheesy, pero hindi nila nakikita yung keso. So yung cheese, aside from pampalasa, pampa-enhance ng lasa, pampalapot din ng ating feeling. So continuous stirring hanggang ma-melt yung ating cheese. This is not a quick melt. The regular cheese, like cheesy, Eden, and OK cheese. Nami-melt naman po siya. Okay, we're done with our filling. Let's set aside, palamigin bago gamitin, bawal ipalaman na mainit. Habang pinapalamig, mag-prepare na tayo ng ating masarap na dough. Okay everyone, our next procedure is to make our long-lasting crispiness na dough. Okay, for the ingredients, we have here sifted all-purpose flour, white sugar, butter, unsalted po siya, and then water, and then shortening or lard, baking powder, and salt. First is to mix our dry ingredients, salt, sugar, and then our baking powder. Okay, mix it by your hand. So after ma-mix, let's rub our butter and our shortening. So why rub yung ating method na gagawin sa crust natin? Once you overdevelop or na-need nyo ng sobra ang inyong dough, yun yung isang cause bakit po siya kumukunat. Cause ng ating empanada na kapag pagkaprito nyo pa lang, makunat na siya. Kasi this is a crust, hindi siya tinapay.
Unlike sa bread making, we need to develop the protein. Kailangan niyang maging elastic. Since this is a crust, just rub. Parang naglaraba. Ikikis-kis nyo lang sa inyong dalawang palad para ma-incorporate yung ating butter in shortening. So yung protein ng flour, hindi natin siya magagalaw or madidevelop. So just like that, rub. So if you're going to ask me, Chef, pwede po bang machine? It's a big no. Pag minixer nyo to, magiging makunat na ang inyong empanada crust. Kasi nga, madidevelop yung protein ng flour natin. Ayaw natin yung mangyari. So this crust, kahit i-freezer nyo, crispy pa rin po siya pag naluto. Ipapakita ko na rin po yung storage mamaya. Okay, look at it. It looks like pulburon texture, crumbly. O, ganyan na po pag na-incorporate natin yung ating butter and shortening. Okay, and then let's add the water gradually. So, depende. Kahit may sukat yung water ko, depende pa rin sa brand ng flour or sa protein. Pag mataas ang protein ng flour, mas matakaw sa tubig. Always remember that. So, kaya dahan-dahan lang yung paglagay ng ating water sa ating crust. Same process, just rub hanggang mag-combine. Okay. Hindi ko nagamit yung 1 cup, may natira konti. So, dapat pag binuo mo siyang ganyan, wala nang nalalaglag na crumbs ng crust. Okay? Yun yung palatandaan. And then, ang texture, para siyang mashed potato. Always remember, mashed potato yung texture niya. That's way gagawa tayo ng empanadita, that is 30 grams. And then for the regular empanada, 50 grams. Okay, everyone. So, ito na yung ating mga empanada dough. Tinimbang ko siya. Yung empanadita po is maliliit. So, gumamit ako ng rolling pin and then with wax paper or paper lin para hindi na natin kailangang mag-dust ng flour. Ayan. That is then, meron po akong molder na maliit. So, that is for empanadita yan. Yan si empanadita. Then, filling around half tablespoon. Huwag niyo po siyang punuhin kasi po, ang mangyayari pag pinuno niyo siya, mabubutas, lalo pat gumamit po kayo ng molder. So, ayan, kalas sa gilid. Huwag nyo siyang i-force na i-press para hindi mabitak din yung dough. Parang guideline lang natin yung molder para pare-parehas. Ayan. Then, watch carefully. Press, 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 press to lock and seal. Door muna yung gagamitin ko, wala muna yung crimping. Ayan. Press. Diinan nyo siya ha para malak at hindi siya bumuka. Okay, everyone. Another way para hindi kayo mahirapan. Ito yung pinaka-favorite kong gamitin. Tortilla make presser ang tawag dyan. Presser. Tortilla presser. You can order Lazada and Shopee. Hanapin nyo any kind of tortilla presser. Tignan nyo po. Bilog na siya. So, mas mabilis po yan. Kasi maganda yung dough natin, hindi siya umuurong. So, that is the regular empanada. Yung malaki naman po ang ginamit ko with molder pa rin. And then for regular empanada, 1 tablespoon to 1.5 tablespoon of filling. Then, press. Lightly press. Okay, kalas sa gilid. Okay, nakita nyo naman yung dough natin ha, hindi siya basta dumidikit sa molder natin kasi sakto lang yung tubig. Okay, pinch nyo, then crimp. Yan, so yan yung another way paano mag-seal or mag-close ng empanada. Yan, ganda. Okay, pangatlong way, paano mag-lock ng empanada. Freestyle naman, no molder. Prines lang yung dough, and then lock. Then seal, then crimp po ulit.
Crimp yung gagamitin ko dyan. Yan po yung hindi ginamitan ng any molders. That is a freestyle method. So may mga option kayo paano nyo isara ang inyong empanada. And then pinakita ko lang kung ano yung mga dapat gamitin nyo pag wala kayong molder, wala kayong presser. So yun po yung mga way para makagawa kayo ng masarap na empanada. Okay, after natin sila mabalot, wrap na natin siya ng plastic, wax paper, pero much better plastic. Ang wax paper kasi, pag na-freezer, ina-absorb niya yung moist ng yellow. So, this is paperlin or plastic labo. Gumupit lang kayo. Marap siya. Hindi naman siya totally marap the whole. So, kailangan, para pag tinuklap mo to, ganyan lang, para meron lang siyang protection para hindi magdikit yung dough. Kasi pag nagdikit yung dough, at nagmamadali kayo, hindi yun matutuklap, masisira pa ang inyong empanada. So, ang storage or shelf life ng ating empanada is 6 months to 1 year sa loob ng freezer. And then, pag magpa-fry kayo, tow nyo lang siya about 30 minutes. Huwag nyo siyang ipa-fry ng diretso kasi sunog na, luto na yung labas, yung loob, yellow pa. Tandaan nyo yan kapag galing sa freezer. Pero kapag directly, mabilis lang siyang maluto. Ito na yung ating empanada na nasa freezer. Ayan, tumigas na po siya. Pinatigas lang natin, then pack para hindi siya makontaminate pag may dilagay kayong ibang pagkain. Okay, everybody. Example, hindi mo pa siya iluluto kasi stock mo siya or i-store ng matagal. So, ganito ginagawa namin. For example, we have bazaar. Dinadala na lang na ganito. Saka may inventory po ito para mabilang siya kung ilan pa yung stock na available. So this is a PP bag. Manipis lang kasi hindi naman kailangan sobrang kapal. Kailangan lang naman na kapag nag-stock tayo ng empanada, maayos. Para for example, may other food, extra food, or ibang mga if ilalagay sa freezer, hindi siya makontaminate. Kasi nga, i-stock natin ng matagal. Protected yung ating empanada. Ayan. So, 8 pieces. Isisil ko yan. Isisealer yan. So, hindi ko na ipapakita paano isisealer ha. Then, importante, yung production date. Ano nang tawag dito? Hindi siya masking tape yung ginagamit. Micropore tape. Ginagamit ito sa pang-hospital. Micropore tape. Or meron yung double-sided tape ba yun? Basta ginagamit ito sa kitchen. Mas mura. Or pag nakaangat-angat, yung meron na yung parang date na naka-print, mag-print na lang kayo. FIFO, first in, first out. Kahit gumawa man kayo para alam nyo yung mga old stock na empanada, hindi siya halo-halo. So remember, first in, first out. Yung gagawin naman natin, priprito, galing freezer, ito siya. So hindi ka pa munang pwedeng magprito. You need to tow them for about 30 minutes pag galing sa freezer. Okay everyone, nagpapainit na ako ng mantika. So pag kawali kayo magluluto, wala kayong frying basket, ang ilalagay ko, alam yung steamer to ng pressure cooker? Ilalagay ko yan para yung empanada, hindi po siya direct dikit sa pan. Hawa ka magprito, colander. Yan. Ang ganda po ng kulay, ang even ng tone ng empanada nyo. Walang marka ng sunog-sunog. Hindi ko ginamit yung electric fryer kasi maraming mantika ang gagamitin since konti lang naman po yung ating lulutuin. At least binahagi ko yung paano yung tamang pag-fry sa kawali. Kasi kapag direct kasi na nakatouch sa ilalim ng kawali, may part na nasusunog. Okay everyone, ang proper temperature or right temperature is 150 to 160 degrees Celsius. Pwede na po tayong maglagay. So, unahin ko muna yung ating mga empanadita. So, dapat light golden brown ang kulay ng ating mga prinitong empanada. Okay, konti na lang magiging golden brown na yung ating empanada. So, tignan nyo po, yung ating improvised henny penny. Henny penny talaga, no? Pantay yung tone ng empanada. So, any rocks na may butas-butas na bababa, basta wag lang directly badikit yung empanada sa kawali.
para maganda yung pagkakaprito. Ayan po. Kung wala kayong electric fryer, kasi electric fryer meron siyang frying basket, kaya hindi siya direct dumidikit sa init. And there you have it, our empanadita. Ang ganda ng crust, super flaky. Kung nakikita nyo siya personally, nagkakaliskis po siya. Because of the combination of shortening and butter. Magandang klase ng crust. Ito na yung ating finished product. So as you can see, kung gaano siya ka-flaky. So dapat tama lang yung sukat nyo ng tubig para ma-achieve nyo to. And then, kapag mainit, ibenta nyo, don't put it directly into a plastic bag. Magkakaroon ng steam, hindi na siya magiging crispy or malutong. Tamang lalagyan nito is the brown paper or the wax paper, or may nabibiling empanada, we call that lalagyan ng empanada, we call that glasin noong araw. So brown paper is okay yung lalagyan ng pandesal, yung subot ng pandesal. And then, pag naluto, 2 weeks po siya, kahit 2 weeks siya sa chiller, malutong pa rin po siya. Then, oven toaster. Don't refry it kasi mag-absorb lang siya ng oil. Microwave or oven toaster. And then, if you're going to ask me kung pwede siyang i-bake, yes, pwede. But I like fried. Kasi hindi siya oily. Look at that. So, nakikita nyo yung pagka-flaky niya, nagli-layer po siya. And this is it. Hope you like it, our empanada making.